Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke, chapter 19, verses 1 to 10. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa daraanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Understanding God's love and forgiveness. At dito makikita natin kung paano po dapat natin maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Dito po sa kwento ng buhay ni Sakeo. Ngayon si Sakeo po ay kilalang makasalanan. Siya ay maniningil ng buwis. Masama po yung kanyang reputasyon. Pero sa kabila ng lahat, nung paparating po ang Panginoong Hesus, dun sa lugar nila ay nagpilit po siyang makita ang Panginoong Hesus. Umakyat siya sa puno ng sikamoro. At yun po ang nakakatuwa, dahil dito makikita natin na kapag ang isang tao pala ay tunay na naghahanap sa Diyos, hindi siya binibigo ng Panginoon. Nakita siya ng Panginoon at ang amazing pa po rito ay tumuloy ang Panginoong Hesus sa kanyang bahay. Kaya nagbulong-bulungan yung maraming tao. Kasi alam niyo po, isa po sa mga problema ng mga Hudyo nung araw, ay hindi nila maintindihan na ang Diyos ay mapagpatawad at puno ng pag-ibig. Kadalasan pong idea nila ng Diyos ay mapagparusa. Kaya nung nakita nila na si Jesus ay tumuloy sa isang bahay ng taong makasalanan, nagbulong-bulungan sila. Kumbaga, sila po ay naging judgmental. Kay Sakeo. Kasi para sa kanila, kung totoong si Jesus ay sa Diyos, bakit ganon? Nakikisalamuha siya sa mga taong makasalanan. Pero kung maintindihan lamang po natin ang pag-ibig ng Diyos, even in the Old Testament, sinasabi na ang Diyos po'y mapagmahal at mapagpatawad. Sabi sa Psalm 103, verses 8 to 12, sabi diyan, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. So noon pa lang po, ganyan na ang Diyos. Mapagmahal, mapagpatawad. Mali lamang po yung pagpapakilala ng mga religious leaders nung panahon ni Jesus sa Diyos. Kaya kumbaga hindi ma-reconcile ng maraming tao kung si Jesus ba ay katulad ng Diyos Ama sa langit. Pero alam niyo po, ang totoong Diyos po natin, makikilala natin ang lubos kung makikilala po natin ang Panginoong Hesus. Ano ba ang pinakita ng Panginoong Hesus nung naririto siya sa lupa? Siya'y mapagmahal, puspos ng pag-ibig, nagpapatawad, nagpapagaling ng buhay. Kaya alam niyo po, dito pag-unawa po natin ang karakter ng Diyos na siya po'y punong-puno ng pag-ibig, pagpapatawad, wag na po tayo mag-atubiling lumapit sa Kanya.
Kasi alam niyo po ang pananampalataya, nababase po yan sa pagkaunawa natin ng Diyos. Ano po? Kaya we must earnestly seek God. Kaya kung hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus, kapatid, huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Katulad ni Sakeo, ang hinihintay lamang ng Diyos ay manampalataya ka. At nakikita yan ng Diyos sa iyong puso. Pangalawa, ano po? Don't live by people's opinion. Ang tao mapanghatol yan eh. Iba yung pagkakilala nila sa Diyos. Kadalasan ano po, lalo na kung hindi nila alam ang Biblia. Ang Diyos po ay mapagmahal, puspos ng pag-ibig. Ano po? Kaya, huwag kayo lalapit sa Kanya na totoo kang nagsisisi. Ikaw ay patatawarin niya, lilinisin sa lahat ng iyong nagawang pagkakasala. Yun po ang ipinapangako po nito mga verses na binasa po natin. Ano po? At napakapalad po nung taong napatawad sa kanyang kasalanan. Yun po sinasabi ng Psalm 32 verses 1 and 2. Siya yung pinakamasayang tao sa mundong ito. Ano po? Kaya si Sakeo, gano'n na lamang yung kanyang kagalakan. Kasi tumuloy si Jesus sa kanyang tahanan. Ano po? Kahit siya'y makasalanan. Ano po? Ngayon, itong nakakatuwa kay Sakeo, ano po? Totoo siyang nagsisi. Kasi alam niyo po, ang tunay na pagbabago darating lamang sa mga taong totoong nagsisisi. Kaya mapapansin niyo si Sakeo, ano po, nagsabi sa Panginoong Hesus, sabi niya, kalahati ng aking ari-arian ay ibibigay ko sa mga mahihirap. At ang sabi pa niya, yung mga tao na nadaya niya, babayaran niya ng 4 na beses. So, ganun po kasi ang totoong pagsisisi. Lubus-lubusin po natin. Ano po, maraming tao kaya hindi sila napapalaya sa kanilang lumang buhay kasi hindi lubos na nagsisisi. In order for us to experience salvation and forgiveness sa ating buhay, dapat po lubus-lubusan yung ating pagsisisi. Ano po? At panghuli, mapapansin nyo, no, yung mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, sila yung generous sa pagmamahal din sa ibang tao. Katulad ni Sakeo, no, kahit makasalanan siya, nakita niya na importante pala ako sa paningin ng Panginoon. Ano po? At ang Panginoon tumuloy sa aking bahay kahit ako'y makasalanan. Kaya yung pagsisisi niya, naranasan niya kasi yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso. Lagi niyong tatandaan, ano po, malibang maranasan muna natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso, hindi tayo totoong makakapagsisi. Ano po? Kasi ang sabi diyan, we love because He first loved us. Yun ang sinasabi ng 1 John chapter 4, verse 19. Kaya lamang tayo nakakapagmahal ng generous sa ating kapwa. Ano po? Kung naranasan natin muna sa ating buhay na tayo po ay napatawad rin ng Diyos. Kaya yung panawagan sa Colossians chapter 3 verse 12 to 13, ganun po dapat tayo mga Kristiyano. Ano po? Tayo'y mapagmahal, mapagpatawad kung paano tayo pinatawad ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.